Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong nakaraang linggo po ay ating ipinagdiwang ang pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At ngayong darating na linggo ay ipagdiriwang naman natin ang Pentecostes, na kung saan ito ang araw na bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol. Kaya masasabi nating malapit na rin pong matapos ang ating mga pagninilay sa mga linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Pero bago diyan, narinig naman natin sa ating ebanghelyo kung paano inihanda ni Jesus ang kaniyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Isinugo ni Jesus Nazareno ang Espiritu ng Diyos upang maging kaniyang kahalili. Narinig natin sa ating ebanghelyo na siya'y nagpakita sa kaniyang mga apostol habang nangingisda sa lawa. Dahil dito, tinanong ni Jesus Nazareno si Simon Pedro ng 3 beses kung mahal ba ni Simon Pedro ang kaniyang guro na si Jesus. Kaya naman, kung narinig kayong mabuti, 3 beses din sinabi ni Pedro na lubos niyang minamahal
ang ating Panginoon. Alam po ninyo, tila baga nalungkot si Simon Pedro noong pangatlong beses na siya'y tinanong ni Jesus Nazareno. Bakit kaya nalungkot si Simon Pedro? Simple lamang, sapagkat ang bibig na nagpahayag na minamahal niya ang Panginoon ay ang siya ding bibig na nagtatwa kay Jesus ng 3 beses noong panahon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay nagpapakasakit sa Kalbaryo. Kung mapapansin ninyo, 3 beses itinatwa ni Simon Pedro sa Jesus Nazareno at sinabing, hindi ko siya kilala. Wala akong kaugnayan sa kanya. Hindi ko alam ang kaniyang pangalan. Anong ibig sabihin? Noong mga panahong kailangan siya ni Jesus Nazareno upang tumindig para sa kanya, si Simon Pedro nawala ng tapang at lakas. Si Simon Pedro iniwang nag-iisa si Jesus Nazareno. Kaya naman, kung inyong mapapansin sa ating ebanghelyo, kung noon ang bibig ni Simon Pedro ay punong-puno ng pagkatakot, ngayong nakita niyang nabuhay na mag-uli ang kaniyang Panginoon, ang kaniyang bibig ay napuno ng pag-ibig. Ngayon, napalitan ito ng awa at kapatawaran. Siguro, ang mga luhang pumatak kay Simon Pedro ay hindi luha ng pagkainis o pagkagalit dahil 3 beses siyang tinanong. Subalit luha ito ng pagpapakumbaba at pagbangon. Kung tutuusin, maraming dahilan si Jesus Nazareno para magalit, para magtampo, at para sumbatan ang kanyang mga inalagaan at tinuruang disipulo o apostol. Dahil noong siya'y naghihirap, wala ni isang apostol ang nanindigan at nagtanggol sa kanya sa harap ng krus ng kamatayan. Lahat sila natakot. Lahat sila tumakbo at nagtago. Lahat sila tila baga na panglaw. Subalit sa kaniyang pagpapakita kay Simon Pedro, hindi niya piniling manumbat, hindi niya piniling magalit, kundi awa at pagmamahal ang ibinuhos ni Jesus Nazareno. Awa at pagmamahal, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo pong lahat na pumunta dito at nagdiriwang ng banal na Eucharistia, tayo ring lahat, kagaya ni Simon Pedro, kinaawaan ni Jesus Nazareno. Alam at batid natin na tayong lahat pinagkalooban ng awa at habag ng Diyos. Tayo po ay pinatawad niya sa napakadami nating pagkakautang. Tayo ay nilinis niya sa mabibigat nating mga kasalanan. Kaya nga po sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ito po ay isang buhay na paalala na tayo'y nabubuhay dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos. Wala ni isa sa atin ang hindi kinaawaan at minahal ng Diyos. Kaya nga kahit gaano kahirap ang pumunta sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno,
Kahit minsan, ang hirap gumising sa umaga. Kahit minsan, tila baga wala tayong pamasahe pagpunta dito. Pipilitin natin ang ating sarili. Pupunta at pupunta tayo dito dahil nakakasiguro ako, ramdam na ramdam natin ang pagmamahal at awa sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga, kung sino bang nakadama ng kaniyang awa at pagmamahal, maaari bang pumalakpak ng malakas? Ayan, tunay ngang damang-dama natin ang awa at pagmamahal sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong mapapansin, si Jesus Nazareno, handa tayong tanggapin. Basta taos puso tayong magbabalik loob. Dahil para sa Kanya, hindi mahalaga kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali. Ang mahalaga sa ating Panginoon, kung ilang beses tayo bumangon at magbalik loob. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, kahit tayo'y makasalanan, handang-handa tayong tanggapin ni Jesus Nazareno. Kagaya po ni Simon Pedro, ang nais niya lamang, tayo'y magpakumbaba at maghangad na iwasto ang ating mga pagkukulang at pagkakamali. Piliin po nating mabuhay ng tama kahit gaano kahirap, kesa naman mabuhay tayo sa ginhawa pero galing naman sa masama at hindi karapat-dapat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.